Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, pag-usapan natin yung nalalapit na bagong update this August 31 or this incoming August 31, 2025. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin, tandaan at malaman? So pag-usapan natin. So guys, nagbalik na po ulit yung ating Facebook account. Umabot po ito ng mahigit isang buwan kung kayo po ay suspended or na-disabled ang inyong mga Facebook account. Maaari po kayong mag-appeal sa support or pwede kayong mag-meta verified ng inyong Instagram para makausap nyo po yung mismong support. Or kung wala na talagang way para makapag-connect kayo sa support, pwede kayo guys maghintay na lang po ng ilang araw, weeks, or buwan katulad ko. So nakapag-appeal na ako, nagawa ko na yung mga dapat gawin, and yet ang tagal pa rin po ng resolution or ng update ni Facebook sa account ko at hinintay ko na lang siya bumalik. Na-disable yung account natin June 19 at bumalik sa July 23. So more than 1 month po yung hinintay natin. So huwag kayong mag-worry, possible baka may update lang or may glitch ngayon si Facebook sa dami ng update ngayon. Nire-remove yung mga poster account, fake account, so madadamay talaga yung may mga duplicate na account. Kung kayo po ay na-disabled or na-suspend, iwasan nyo muna mag-create ng bagong account. Instead, gumamit muna kayo ng account ng kapamilya nyo kung kayo po ay may kakausapin, or mag-status kayo dun sa relatives or sa pinaka kakilala nyo, no, na baka hanapin yung Facebook account nyo is nawawala. So wag mo na kayong gagawa kasi nga kahit gumawa kayo ng bagong account, madi-disable pa rin po yan. Okay? So sinare ko lang at diretso na kagad tayo guys dito, no. Facebook massive update is coming. Ayan, August 31, 2025. Ready na ba tayo? Ready na ba ang mga creators dito sa Facebook? Okay? So ano nga ba ito? Mostly siguro yung iba is alam na to. Pero sa mga newbie or sa mga nagsisimula pa lang, dapat malaman din nila ito. Dahil yung iba merong mali na insight regarding dito. Ang wini-worry nila, baka yung iba hindi na sila, wala nang chance para sila i-monetize. Hindi po ganon. Bali, ito po ang mangyayari. On August 31, 2025, Facebook will roll out its all-new Unified Content Monetization Program. Pinag-isa or ipag-iisa lahat ng ating mga individual tools. Merging past tools or yung tinatawag nating individual tools katulad ng ads on Reels or yung short video, in-stream ads, yung long-form video, and pati na rin yung performance bonuses. At ito pa guys yung nakakatuwa, kapag po tayo ay na-invite na sa Content Monetization Program, hindi lang po tayo kikita sa mga video format, pati na rin po sa non-video format. Kasama na rin po yun sa Content Monetization. Ano nga ba yung mga non-video format? Ito po yung photo, text, and stories. Meron din pong kitaan po dyan into one powerful monetization engine that pays creators for Reels, longer video, pati na nga rin po itong photo, text, and stories. Okay, di ba? Good news po yan, lalong-lalo na po kung tayo ay invited na, di ba, sa mga individual tools. Wala tayong magagawa dahil August 31, malilipat na po yung ating mga individual tools into content monetization. Okay? At kung tayo ay nag-i-start pa lang, baka ang iniisip nyo, ay wala na akong pag-asa kasi bago na yung monetization. Hindi po. Ito po yung chance nyo na magpatuloy pa rin, be consistent pa rin po tayo sa pag-upload or sa pagpo-post ng ating mga content. So be very consistent pa rin and upload original quality na mga content para po mas tumaas yung chance natin na ma-invite. Ito naman, yung 5 key tools that will transition into one unified system. So again, ito po yung mga lilipat into unified monetization. Kabilang nga po ulit dyan yung long form video, yung short form video, yung ads on Reels, performance bonus, formerly milestone-based incentive. So, yun po ay, kung baka po nalito kayo, yung performance bonus program is individual tools din siya before. So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung ating Facebook account. Punta lang tayo dito sa ating dashboard. Lipat ko lang dito sa kaliwa. And then punta tayo guys sa may monetization. Ayan, wait lang natin mag-load. Ayan, loading pa. Wait lang. Ito, pakita ko lang sa inyo guys, Meron tayo guys tinatawag na bonuses. Ito yung bonuses. Ayan. So, ito po yung performance payout
additional, no? Bukod pa po sa long form, short form, at yung yung photo, text, and stories, pwede rin kayo kumita sa performance bonus. Yun nga lang, meron kayong i-hit dyan na certain engagement or number of views. Pero, di ba, if ever na-invite kayo sa content monetization, meron pa rin kayong opportunity na kumita pa rin po sa performance bonus program. Depende kung magkakaroon kayo invitation kay Facebook. Okay? At guys, kung kayo po ay na-invite na, di ba, before, yung individual monetization tools nyo is meron lang tayong in-stream ads, ads on reels, performance bonus. Kapag po na transition na yun into one unified form, magkakaroon na din kayo ng kitaan sa photo, text, and stories monetization. Kumbaga, nagkaroon ka pa ng additional. So, good news po yun. Okay? Sa mga hindi pa na-invite sa individual tools, kapag po naabutan kayo ng update sa August 31, so malaki pa rin chance nyo na talagang, di ba, hindi kayo iniwanan ni Facebook. Hindi tayo iiwan ni Facebook as long na consistent at palagi po tayo nag-upload. Okay? So, possible kapag na-invite kayo, isang monetization invitation na lang yan, yung content monetization. So, hintayin nyo mag-send kayo ng interest para at least, di ba, ma-notify din si Facebook na itong account na to is consistent, di ba, walang mga violation or certain restrictions. So, possible, mataas yung chance nyo na mapabilang dito. All are set to sunset by August 31, 2025. And we folded into Facebook content monetization to simplify earnings and boost access for creators. Yun nga po ang isa pang advantage, no? Kumbaga, before kasi yung individual tools natin ay isa-isa nyo pang i-check. Katulad nyan, isa-isa nyo i-check yung kita nyo sa stars, kita nyo sa short form video, sa bonuses, in-stream ads. Dito, sa pinakabago guys, once na clinic nyo, ayan, sample, clinic nyo, andito nyo na lahat makikita. Ayan, no? Yung kita nyo sa photo, text, reels, videos, and stories. Makikita nyo na into one uniform. Ang hindi nyo lang makikita dito guys, yung stars. Kasi separate yan ng invoice. So, magkakaroon pa rin kayo ng dalawang invoice sa stars, tapos dito sa content monetization. Naka-categorize na yan sa resibo ng inyong kita sa Facebook. So, sana malinaw guys, no? And, dahil umabot naman kayo dito sa pinaka-part na gusto ko lang i-share sa inyo, paano nga ba tayo may i-invite, lalong-lalo na sa baguhan or sa newbie. So, ito yung 5 powerful tips to get invited to the monetization program. Number 1, siguraduhin na maging original yung mga content po natin. Facebook is cracking down on stolen or reposted content. Repeatedly reuse may result in loss of monetization or lower visibility. Totoo nga po ito. Ako rin po naka-experience nito dahil po nagpo-post din po ako ng mga reposted or na-post na ng content. Pero, depende na rin po yun sa may-ari ng creator. Dahil alam ko naman po yung posibleng mangyari. Gusto ko lang talagang i-re-upload yung isang video na yon, pero wag nyo na po akong gagiyahin kasi baka po magkaroon kayo ng violation. Gusto ko lang magkaroon ng bumalik yung engagement, but kung kayo po ay magsisimula, make sure mag-start tayo sa original and quality content. Maglagay po tayo ng meaningful commentary or video enhancement or yung tinatawag natin dito na editing para po maiwasan natin yung mga penalty or yung restrictions or violation. Ito yung tip sa number 1, edit your personal touch. Like for example, ang inyong content is commentary, reaction video, or storytelling para unique talaga ang delivery. So, meron kasi tayong nakikita na nagko-commentary pero hindi nagsasalita, nandito lang yung mukha nila sa gilid. So, possible baka matagpo yan as limited originality or magkaroon talaga kayo guys ng unoriginal content violation. So, be very careful. May yung iba nakakalusot pa rin pero para naman 'di ba mas maiwasan natin or mas tumaas yung chance natin na hindi magkaroon ng violation, make sure lagyan natin ng meaningful enhancement or editing yung ating mga i-upload. Number 2, publish across multiple formats. Again, meron po tayong short videos. Pwede rin kayo mag-upload ng long form video or pwede nyo sabayan ng photo, text, and stories. Para po makita nyo yung mismo sa inyong content monetization dashboard, yung data or insight. Tapos doon kayo magbabase.
eto nga palang Reels ay mas maraming nakukuha na views compare sa long form video ko. So, pwede kayo guys mag-focus sa Reels. But again, hindi naman sinasabi ni Facebook sa Reels lang tayo mag-focus. Kaya nga po binigyan tayo ng mga different opportunities sa Unified Content Monetization para i-try natin, i-test natin kung saan nga ba tayo mas malaki yung posibleng kitain, di ba? So, number 3 naman, mag-express tayo ng interest early via Creator Dashboard. Yung pagsesend po ng interest, wala na po siya sa Facebook website, nasa mismong professional dashboard or Creator Dashboard nyo na siya. Bago pa mag-open enroll in 2025, pwede ka na mag-express ng interest mo in getting an invite to beta program sa professional dashboard kung naka-mobile kayo. Kung naka-desktop or laptop kayo, pwede naman po yan sa Meta Business Suite. Pupunta po kayo dyan. Okay kung kayo po ay naka-page. So, pwede rin kayo guys mag-set ng reminder to check your dashboard madalas. Okay? I-check nyo palagi kung ang inyong eto, pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Dito kasi yan makikita. Sa monetization, i-check nyo palagi ito. Meron kasi dyan nakalagay not met criteria or no criteria met na nakalagay. Meron din dito nakalagay send interest. So, dito nyo din makikita yan sa inyong professional dashboard. Okay? So, sana malinaw. And number 4, mas okay i-maintain natin steady and growing engagement. Lahat po ng ating pinopost, kung kayo po ay naka-content monetization beta, is based na po yung kitaan sa engagement. Mas mataas po yung kita kapag mas marami nagko-comment, nag-share at nagre-react. So, pwede po kayong tawag dito, engage organically, hindi po yung tinatawag natin na F2F, count me in, yung mga ganyan. Mas okay kung related yung pinag-uusapan nyo doon sa video saka sa comment section. So, yun lang po, tip lang po yun kasi si Facebook is na-detect na din po yan. Yung mga tawag dito, repurpose or fake engagement na tinatawag. Okay? Program eligibility is performance-based na siya. Consistent view, watch time, and shares and comments nabuboost ang invitation probability. So, ito yung tip sa number 2. Analyze natin yung ating tawag dito, ang most engaging piece or mga uploaded content natin. Double down on those content style. So, kung meron kayo na-upload na isang content, tapos sa tingin nyo nag-million of views, ano nga ba yung ginawa nyo doon? Kung bakit nag-million views? Ano nga ba yung ginawa nyo title? Naglagay ba kayo ng hashtag? Naglagay ba kayo ng keywords? So, kayo po yung mag-a-analyze niyan at doon po kayo kukuha ng data sa mga susunod or incoming or future uploads ninyo. Number 5 naman, i-follow po natin yung Facebook Creator Updates and Best Practices Hub. Nandyan din po yan sa professional dashboard. Stay updated sa official Facebook for creator tools. Instruction and eligibility rules are evolving. So, for sure, nababago po talaga yung update. Meta regularly share best practices in Education Hub to support creators. Si Facebook na din yung nagbibigay sa atin ng mga karagdagang details or additional information paano ba tayo mas magiging effective as a content creator sa kanyang platform. So, mas okay na iwasan po natin yung mga paglabag. Okay? Again, meron po tayong tinatawag na policy. Yung content, ano pa ba yung isa? Yung community standard and partner monetization policy. So, making sure basahin nyo din po yan para alam nyo po yung mga dapat at hindi dapat i-upload or ilagay or ihalo sa videos po ninyo. Download natin yung screenshot of new policies and share to team or notebook so you can act on time. So, dapat meron tayong reminder. Okay? Guys, kung nakaabot kayo dito sa video natin, baka po hindi pa kayo nakapag-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe para if ever nag-upload tayo ng mga bagong update regarding kay Facebook and other monetization opportunities sa online, manonotify po kayo kaagad. At idamay nyo na din po yung bell icon para manotify kayo kapag nag-upload na po tayo ng bago. So, ito po yung importante. One unified program means easier onboarding. Yun po yung advantage. Hindi na nga po tayo mag-iisa-isa pa ng check sa mga individual tools.
Pwede rin po tayong mas mapabilis sa eligibility tracking compare kung isa-isa pa, 'di ba? Isa-isang invitation, isa-isang requirements, 'di ba? May certain requirements po kasi yung mga short and long form video in even stars or live monetization. So dito isa na lang siya, pinag-isa na lang. Kumbaga, wag na natin pahirapan yung mga creators, isang monetization eligibility na lang, 'di ba? You can earn from all formats or content type. No need to join multiple programs separately. Yun nga po yung sinasabi natin kanina. Give small creator a chance to complete with bigger chance using consistent, original, and multiple format content. Guys, kasi alam ni Facebook na hindi lang naman tayo magaling sa pag-upload sa short video. Baka naman talaga yung ating skills ay pang long form video. Baka naman yung skills mo ay gamit yung mga post, photo, text, and stories lang. So, si Facebook, min-maximize niya yung opportunity para sa atin. So, sa mga bago po, wag kayong kabahan. Again, ito po is maging motivation or additional inspiration sa inyo. Yung mga nauna na-invite is meron pa rin kayong pagkakataon ma-invite dito sa pinakabagong program. Kaya nga po, again, be consistent. Alam niyo naman lahat tayo nagsimula dito sa mahirap na part. Pero kapag po na gamayin niyo na, possible, parang ng snowball effect na yan. Nakapag-upload na kayo, you can gain followers, views, millions of views, and even revenue kapag po kayo ay nagtuloy-tuloy at sumunod sa mga policy ni Facebook. Okay? So, ito yung recap natin. Sample social media hook. Ayan, ito yun. Got invited. Invited na kayo. Kaya ako. Ayan. So, ito yung gagawin natin title sa video na to. And guys, kung meron kayong nakuha or meron kayong na-gain, na insight dito sa ating content ngayon, please comment naman dyan more para po mag-upload pa tayo ng mga more topic regarding kay Facebook and other social media opportunity. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.